Naalarma po ang ilang grupo sa patuloy na pagdami ng teenage pregnancy sa bansa na kinumpirma mismo ng datos ng gobyerno. Bukod sa epekto nito sa buhay ng batang maagang nabubuntis, dagok din daw yan sa ekonomiya. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagtatapos ng 2023, tinatayang papalo na sa 115 milyon ang populasyon ng Pilipinas. 1.6% itong pagtaas, pero mas mabagal ang paglaking yan kumpara sa 3% na paglobo ng populasyon noong mga nakalipas na dekada. Ang fertility rate o bilang ng anak ng isang ina, pababa rin na ngayon ay nasa 2. Pero kung sa pangkalahatan ay pababa ang bilis ng paglobo ng populasyon, pataas naman ito para sa mga musmos, mga edad 14 pababa. Ayon sa Commission on Population and Development, nakakaalarma ito ayon sa non-government organization o NGO na Save the Children Philippines. Pabata na pabata po na teenage pregnancies natin. Yung mga 0 to 14 po, actually ay medyo dumadami. No? Yung bilang po na mas maagang nabubuntis. At alam naman natin po yung implications sa mga ganyang edad kung sila po ay maagang nabubuntis. Malaking problema ito at alarming kasi when we think of children, 10 years old, 9 years old, dapat na-enjoy pa nila yung kabataan nila, pagkabata nila, with playing, with studying, but now they are forced to be parents. Sa datos ng Save the Children Philippines, base sa pag-aaral ng National Economic and Development Authority, umaabot sa 33 billion pesos kada taon ang nawawala sa ating ekonomiya dahil sa teen pregnancy. Pero bukod sa kawalan ito sa ekonomiya, may tuturing na krimen ang bawat isa sa insidente ng nabubuntis ang isang batang paslit na malinaw na wala pa sa age of sexual consent na 16 na taong gulang. Ang malungkot pa, karaniway kaanak mismo ng bata ang nasa likod ng pang-aabuso. In some areas where we work with, sometimes even families force them to just cohabitate, but actually in our law, hindi ito allowed at talagang dapat mahuli ang mga perpetrators. Bahagi ng plano ng Philippine Development Plan ng Administrasyong Marcos ang pagsiguro na may kakayahan na maging produktibo ang mas nakararami sa populasyon ng bansa kapag tumuntong sa working age na 15 to 64 years old. Pero para masiguro ito, kailangan ding maisalbang maraming kabataan mula sa pang-aabuso na nagre-resulta sa maagang pagbubuntis. Imagine kung lahat po ay nagtratrabaho, lahat po ay nagko-contribute rather than nagre-receive po ng ating mga mga tulong from the government. Mas positibo po yung ambag po natin sa economic development. Isang hakbang dyan ang pagsasabata sa Adolescent Pregnancy Prevention Bill na pasado na sa Kamara pero nakabinbin pa sa Senado. At habang hinihintay yan, lubhang mahalaga na ang bawat pamilya ay kakalinga at mangangalaga sa mga bata at masigurong ang tahanan na isang ligtas na lugar para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.